guys? Another day, another vlog, and happy new year sa lahat. So for today's video, papastol ulit natin tong mga alaga nating kambing. Let's go! So ayan sila guys, waiting na sila sa papalabas natin. Unahin natin tong mga pinahin dito. So ayan yung ating bower. Ayan, pili na sila. Diba? Let's go! Let's go! Ayan sila. Isa natin to. Hanayin natin sila ang ipastol sa likod bago natin lipat sa kabilang bahay. Ha? So ayan guys. Bale, dito nga sa left side or dun sa may part ng nipper natin sila ipapastol muna. Tapos pag medyo marami na yung nakain nila, saka natin sila lilipat dun sa kabilang bahay. Exactly 9 in the morning. Time check natin. Hindi naman umuulan ngayon or umaambon. So observe lang natin. Basta wag lang silang makabunta dun sa may mga tanim na ampalaya. Dahil baka tsibugin nila. Tapos after natin silang pakain dito, tapos silipat natin sa kabila, isunod naman natin yung si Tenga, papastol natin dun sa may bandang dulo ng taniman ng napier. And dito sa part na to, yung inahin natin na native. Kasi dun sa bandang dulo may mga nakapastol ng baka. Dito may mga tira-tira pa namang damo. Kaya nating simutin nila to. Yun ulit yung pinupunterya, oh. Yung damo na yun. Ayan, oh. Favorite ng mga F-series bower natin. Ito naman, ang tintira niya is tawa-tawa ata to. May bulaklak. Tawa-tawa ata. Yung iba doon sa part na may napier grass. So basta hindi lang sila lalampas dito sa kabila. Dami kasi mga baka eh, oh. Ayan, baka ni Paramboy, iba doon, baka niya rin. Tapos wala na, naararo na iba eh, oh. Wala nang mapagpastulan. Ito for sale. Hindi natin alam kung pupunta ngayon yung buyer eh. Dahil tinatanong niya anong isang araw kung magkano. Bebenta na lang natin ng 3,500. So nasa ano ata to? Nasa 15 kilograms. Medyo pumayat lang pero F1 na kasi yan eh. Ayun, dappled. Tignan nyo guys yung kinakain nila, oh, sari-sari. Sinisimot. Minsan pag wala talaga silang makain, kursunada nila ito yung may bulaklak na yan. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Pero sanay na sila dito sa pastulan. Tignan nyo naman tong ating isang inahin na buntis. Hindi pa ulit natin pala ito napupurga ng penbendazole. Siguro next na natin kasi parang wala pang 1 month yung pagpupurga natin last time. Medyo kulang pa yung katawan niya. Kailangan mapataba pa natin to. Sa ano naman pala, yung pinapakain nating feeds na Romsul, dahil nga matagal na tayong hindi nagpapakain ng ganun, ngayong binigyan ulit natin sila, hindi nila masyadong nauubos. Parang hindi na ulit sila sanay. Mas nakasanayan na nila yung
darak ng palay, yung may molasses, asin, tapos minsan may vitamins. So nag-iba yung panlasa nila. Mas okay din kasing mabigyan talaga sila ng goat feeds, kasi yun kompleto na yun. Yung hindi nila kukuhang sustansya dito sa mga grass dito sa bukid, dun nila pwedeng makuha. Kumbaga yung pinakaulam na nila. 'Di ba meron tayong mga legumes, tapos forages. So pag puro forages, hindi sila nakakain ng legumes. Mas mataas kasi yung protina ng legumes compare sa forage. Gaya nun, kumakain siya ng napier grass. Yung pakchong natin, mga kakatubo lang ulit. Ito guys, sinisimot nila tong pakchong. Ito kasi sanay talaga sa napier to dahil matagal na panahon silang nakakulong. Unlike dito sa mga local breeds natin at upgraded, kasi matagal silang nasanay sa pastulan. So mas trip nila yung mga ligaw na damo compare dito sa mga tanim natin. Ito talagang kinakain nila. Meron pa tayo dun sa part na yun, mga masusukal na mataas na. Kailangan yun, mapakain na rin natin. So wala pa tayong time maglinis dahil nga ang tataas na. Yun, meron pa dun mga pakchong pa natin nandun sa may pagitan ng mangga. So dun sa ibaba naman nun, naglagay din tayo ng mulato. Tinry natin kung tutubo. So sana mabuhay. Tapos ikalat-kalat natin kasi this summer malamang tuyo na naman yung lupa. So wala na namang tutubong damo. So guys, dito naman tayo sa kabilang side ng taniman natin ng napier grass. Dito may mga bunga ng mangga, mga nahulog. So, ayan, sinisimot nila. Nakain nila. So itong mangga, pag nahuhulog, sila nang bahala dyan kumain. Itong dalawa hindi ko alam kung sanay. Ayan, naamoy-amoy lang. Hindi sila masyadong sanay. Unlike dito sa mga to, kumakain talaga. Yung dalawang buntis mga milk bag nila nagkakalaman na, mga local breeds. Ito laki rin ng milk bag nya. So ayan guys, dito naman sa looban, yan, dito sa may part ng napier natin, dito sa dulo, ayan na lang nating simutin nila yung mga tumutubo dyan para malinisan din. Gusto nila yung mga damo. Si Bacon. Kun. Kun. So ito yung tinanim nating mula to. Tinry lang natin kung tutubo dito sa medyo shaded part ng ating taniman. So pag naparami natin to, lipat ulit tayo ng pagtataniman.
Ito parang mulato rin ata to eh. Ito yung tinanim natin dati. Nasapawan lang siya nitong mga ligaw na damo, pero napalinisan naman na. Kaya try lang natin kung tutubo dito. Medyo maambon-ambon. New Year ngayon, pero naulan na naman. Lalo sa Manila daw, naulan. So guys, malakas na yung ambon. Depende kung ilipat na natin, kasi kumakain pa sila rito eh. Dahil sa kabilang part wala nang masyadong damo doon. Hindi gaya dito, marami pa silang makakain. So check natin yung ambon. Malakas na yung ambon nya. So siguro lipat na natin dito sa may silungan tong mga kambing natin. And dito sa may taniman natin ng sitarya before, maraming damo dyan eh. Hindi lang nila masundan. Pero pag nasundan nila yan, okay dyan. Ito mga dahon pa ng mulberry kahapon. Ang iniingatan lang kasi natin dito, nagkaroon siya ng igad, tawag dun. Igad ba yun? O yung igad kasi yung nasa tubig eh. Basta may parang yung uod na makate. So yun ang iniiwasan natin dito. Lipat na sila sa kabila. Right guys, dito na sila sa kabila. Yung maganda sa mga kambing, madaling i-train na pumuntang kusa sa pastulan. So lalo pag malawak yung inyong pagpapastulan, napakaganda ng kambing. Saan yung dalawa? Kaya minum ng tubig. Yun nga lang, pag laging dito ang kanilang grazing area, nagiging cause rin naman ng parasite sa katawan nila, kasi nga yung mga bulate andyan lang sa damo. So bumababa yung height ng damo, gaya nitong mga to, masyado nang mababa dyan kasi naglalagi yung mga parasite. So ang advisable na gawin is kailangan ilipat-lipat ng pastulan yung mga alaga nating kambing. So dito kasi sa province, marami na yung nag-aalaga ng baka. Dati maraming pastulan dito. Kaya ngayon, kailangan talaga magtanim ka rin ng mga pwede mo ipakain sa ala, just in case man na maubusan ng area na pagpapastulan. So dito naman kasi hiniiwan lang natin sila after nilang makakain doon sa likod ng bahay. Dahil buong araw naman, di naman pwedeng nakabantay lang tayo sa kanila, may iba pa tayong mga gawain. Guys, tapos na natin silang ipastol. Nandito na sa likod din yung si Tenga. So yung ibang gawain natin, si Erpat nang gumawa. Nagpakain na siya ng mga manok, ng bibi. And next time, balikan ko ulit kayo at pakita natin yung update sa kanila after ilang weeks. So sinasanay na ulit natin silang kumain ng feeds, dahil nga nung last time nagpapakain tayo yung darak ng palay. So yung darak ng mais, di ulit tayo nakapagbigay. Bale, try ulit natin sila sa goat feeds, yung mas concentrated para sa mga goats. So yun lang for today guys. See you next time and God bless po sa mga subscribers natin dyan, and sa mga viewers. Happy New Year sa inyong lahat, and shout out po sa inyo, and happy farming po sa ating mga kapwa nagpa-farm ng mga alaga natin iba-iba. So
See you next time guys. God bless and ingat po lagi.